Pasensya ka na anak ha. Pati ikaw nahihirapan ng dahil sa akin. Wala po yun, Nay. Ang mahalaga po sa akin gumaling kayo. Hayaan mo nak. Pipilitin ko na gumaling agad para hindi na ako maging pabigat sa'yo. Hayaan na naman po kayo Hindi po kayo pabigat sa akin. Hindi mo tuloy ma-enjoy ang pagiging buhay dalaga. Dapat sa edad mong yan Nagagawa mo na rin ang mga ginagawa ng mga kaedad mo. Mas gusto ko po na alagaan kayo kaysa magbulakbol gaya ng ginagawa ng kaedaran ko. Hindi ka ba naiinggit sa kanila na nagagawa nila ang mga bagay na gusto nilang gawin? Minsan po, pero gaya po ng lagi kong sinasabi sa inyo, kayo ang mas mahalaga sa akin. Hindi ang mga sinasabi ninyo na ginagawa ng ibang kaedaran ko. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Bukod sa maganda na, napakabait mo pang anak. Si nanay talaga, ng bola pa. Totoo naman Sayang nga lang, maagang kinuha ang ama mo. Hindi na niya nasubaybayan ang paglaki mo. Kung nasaan man po ang itay ngayon, tiyak na lagi siyang nakasubaybay sa atin. Habang nag-uusap kami ng inay ng mga sandaling yun, patuloy ko namang hinihilot ang binti niya. Dinadaing kasi nito na namamanhid ito gawa ng malamig na panahon. May 1 buwan na rin mula nang maratay ang inay sa higaan. Habang nasa trabaho ito, tumawag sa akin ng amo niya at sinabing dinala si inay sa ospital. Nalaman ko na may sakit pala sa baga ang inay na kung hindi maaagapan ay pwedeng mauwi sa malalang komplikasyon. Isa pa sa pinoproblema ko ay hindi ako makapaghanap ng trabaho dahil walang mag-aasikaso sa kanya. Kailangan kasing nasa tamang oras ang pagpapainom ng gamot dito. Tumatanggap na lang ako ng labahin para mairaos namin ang pang-araw-araw na gastusin at pambili ng gamot niya. Isa pa sa pinoproblema ko ay ang malaking utang namin sa dating amo ng inay. Naniningil na rin kasi ang mga to. Pasensya na po talaga kayo, Ginang Abrasado. Gipit na gipit lang po talaga kami ngayon. Hindi pa po kasi gumagaling ang inay. Bago pa magkasakit ang inay mo, malaki na ang utang niya sa akin. Lalo pang nadagdagan nung magkasakit siya. Intindihin niyo naman, kailangan na rin namin ng pera. Gagawa po ako ng paraan para mabayaran namin kayo ng inay. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Sobra-sobra na nga ang palugit na ibinigay ko sa inyo Puro na lang pangako ang naririnig ko sa inyo. Bakit hindi ka kasi maghanap ng trabaho para matulungan mo yung nanay mo sa pagbabayad ng utang sa amin? Bala ko naman pong maghanap ng trabaho kapag gumaling ang inay. Sa ngayon po kasi walang magbabantay sa kanya. Gaano ba kalala ang sakit ang nanay mo at hindi mo maiwan? Hirap po kasi siyang tumayo ng mag-isa. Kailangan po niya ng aalalay. Paano yan? Kailangan na rin namin yung perang hiniram ninyo. Bakit hindi ka lang mamasukan bilang kasambahay dito sa bahay namin? Para kalahati ng sasahurin mo, ikakaltasan lang namin sa utang ninyong mag-ina. Hindi mo ba narinig? Kailangan daw niyang bantayan ng nanay niya. Paano siya magtatrabaho dito sa atin? Pwede naman siya pag-uwian araw-araw para may makasamang nanay niya sa gabi. Oh, narinig mo ang sinabi ng asawa ko? Ano, payag ka ba? Tatanungin ko pa po ang inay tungkol sa bagay na yan. Aba, parang kami pa ang pinagmamalakihan mo Kayo ito may malaking utang sa amin. Mabuti nga payag pa kami na bawasan na lamang sa magiging sahod mo ang utang nyo Oo naman, Sarah. Mabait pa nga kami sa lagay na to. Sasabihin ko po kay inay, pasensya na po kayo at hindi ako makapagdesisyon na mag-isa. Basta bumalik ka dito sa Makalawa para mag-umpisa ng magtrabaho. Dahil kung hindi, mapipilitan kami na ipapulis ang nanay mo. Alalahanin mo, may kasunduan kami ng inay mo at may pirma niya. Ikinagulat ko ang sinabi na yun ni Ginang Abrasado. Wala kasing nababanggit ang inay tungkol sa pinirmahan nito. Nang ipakita sa akin ng Ginang ang isang papel na may pirma ng aking ina, lalo ako nagulat sa nakitang malaking pagkakautang nito sa mag-asawa.
Sa pagkakaalam ko kasi, hindi naman naaabot ng ganong kalaki ang utang nito. Dahil nung mga panahon na namamasukan pa ito bilang kasambahay ng mag-asawa, kalahati sa sahod nito ang kinakaltas. Pagdating sa bahay, agad kong binanggit ang tungkol sa utang na sinasabi ng mag-asawa. Ha? Ganon pa kalaki ang utang natin sa kanila? Sa pagkakaalam ko kasi maliit na lang eh. Iyon po kasi ang ipinakita sa akin ni Ginang Abrasado at may pirma po ninyo yon. Wala kasi ako natatandaan na pinapirmahan sa akin nung nandun ako sa kanila. Maniwala ka anak, hindi ko alam ang sinasabi nila. Naniniwala po ako sa inyo. Baka nilinlang nila kayo para lumaki ng ganoon ang utang natin. Patawarin mo ko anak. Lalo tuloy lumalaki ang problema natin. Wala naman po kayong kasalanan, Nay. Sila itong gustong makapanlamang sa kapwa nila. Napakalaki ng utang na dapat bayaran. Saan tayo kukuha ng malaking halaga? May sinabi po ang mag-asawa para unti-unti natin silang mabayaran. Binigyan ba nila tayo ng palugit? Hindi po, Nay. Gusto po nilang mamasukan ako sa kanila bilang kasambahay. Iyon ang gusto nila. Pero anak, hindi ka naman sanay mangamuhan sa ibang tao. Tsaka mahirap silang pakitunguhan. Wala po tayong pagpipilian. Kapag hindi po ako pumayag sa gusto nila, nagbanta sila nakakasuhan daw po kayo dahil sa utang nyo. Ayoko po kayong makulong, Nay. Samahan mo ko, Iha. Pakikiusapan ko sila na kung pwede. Bigyan nila tayo ng palugit. Kapag gumaling ako, papasok ulit akong kasambahay nila. Hindi ko na po kayo papayagan na magtrabaho pa sa kanila. Kaya nga po kayo nagkasakit dahil sa pamamasukan niyo sa kanila eh. Paano na ang utang natin? Papayag na po ako sa gusto nilang mag-asawa. Pero anak... Buo na po ang pasya ko, Nay. Hindi niyo na po mapagbabago pa ang isip ko. Alam ko na ayaw ng inay ang ideya na mamasukan ako bilang kasambahay sa dati niyang amo. Pero yun lang kasi ang naisip kong paraan para makabayad kami sa pagkakautang. Nangako naman si Ginang Abrasado na kapag nakadalawang taon ako sa kanila bilang kasambahay, buburahin na nito ang pagkakautang namin sa kanila. Ang pamilya Abrasado ay ang pinakamayaman sa lugar namin. Kilala sila bilang matulungin sa kapwa at marami rin silang mga proyekto para sa mga mahihirap. Nirerespeto sila ng lahat dahil sa mga kabutihan nilang ginagawa. Lingid sa mga tao, pakitang tao lamang ang ginagawa nila. Dahil gusto nilang pinupuri sila ng mga tao sa paligid nila. Lahat ng iyon ay alam ng inay. Dahil sa ilang taon na paninilbihan sa pamilyang yon. Huwag mo na lang kaya ituloy ang pamamasukan mo sa mag-asawa. Nay, napag-usapan na po natin yan. Hindi mo kasi maiaalis sa akin na mag-alala. Uwian naman po ako eh. Para sa gabi po magkasama pa rin tayo. Yun na nga lang siguro ang pakonsuelo ko. Yung hindi ka dun titira. Huwag ka mag-alala, Nay. Malalampasan din natin to. Makakaraos din tayo sa utang natin sa kanila. Basta ang mga billing ko sa'yo ha, huwag mong kalilimutan. Para hindi ka magkaroon ng problema sa magiging amo mo. Opo, Nay. Tinandaan ko po lahat ng mga sinabi ninyo. Kinabukasan maaga palang gumayak na ako. Para sa unang araw ko bilang kasambahay sa mag-asawang Abrasado. Ibiniling ko na lang ang inay sa mabait na kapitbahay naming si Aling Nora. Habang patungo sa malaking bahay, hindi ko maiwasan na kabahan ng husto. Yun kasi ang unang beses na papasok ako bilang kasambahay. Makailang beses muna akong huminga na malalim bago diniinan ng doorbell na nasa tabi ng malaking gate. Si Ginang Abrasado mismo ang nagbukas ng gate para sa akin. Ngumiti ako sa kanya at bumate. Tinitigan lang niya ako mula ulo hanggang paa at saka sumenyas na pumasok na. Alumpihit naman akong sumunod sa kanya. Hindi ko maiwasan na mamangha sa ganda ng bahay nang pumasok ako. Ganon kasi ang nakikita ko sa palabas sa TV.
Nung una kasi ako nagpunta ron, hanggang sa garden lang ako. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko nga hindi ka na darating eh. Pasensya na po. Inasikaso ko pa po kasi ang inay bago ako umalis. Siguro naman, may alam ka sa gawaing bahay. Ang gusto ko ay lahat ng sulok ng bahay ay malinis. Madalas sa gabi ka lang magluluto dahil sa gabi lang kami nandito ng asawa ko. Siguro naman, marunong kang sumunod sa utos. Oho, senyora. Hindi naman po ako mahirap utusan. Mabuti naman kung ganon. Bueno, sa labas ka muna maglinis. Opo, senyora. Siya nga pala, Sarah. Kailangan bilisan mo ang kilos para marami kang magawa. Ayoko nang makupad sa trabaho. Opo. Akala ko nung una ay madali lang ang maging kasambahay sa isang malaking bahay. May 2 oras na akong nagwawalis. Hindi pa rin ako matapos-tapos sa ginagawa ko. Nang sa wakas makatapos ako, sinunod ko naman ang mga kwarto sa 2nd palapag. Pinalitan ko ang mga punda at kobre kama. Maging ang mga kortina sa bawat kwarto ay pinalitan ko rin gaya ng utos ni Ginang Abrasado. Mag-aalauna na ng hapon nang makatapos ako sa mga ginagawa ko sa 2nd palapag. Tsaka lang din ako inalok na kumain ng tanghalian ng amo kong babae. Mabilis lang din ako natapos kumain dahil meron pa siyang ipinapagawa sa sala at kusina. Kailangan ko daw yun matapos bago ako umuwi. Para akong binugbog nang makauwi ako sa bahay namin. Masakit ang buong katawan ko. Oh, kumusta naman ang unang araw mo sa malaking bahay? Ayos naman po, medyo nanibago lang po ako. Kapag hindi mo na kaya magsabi ka lang ha. Kaya ko po, Nay. Mabilis lang naman po ang 2 taon eh. Mabuti pa kumain ka na para maaga kang makapagpahinga. Kayo po, kumain na ba? Oo, bago umalis si Nora pinagluto niya tayo. Ang bait po talaga ni Aling Nora. Buti na lang siya ang naging kapitbahay natin. Sinabi mo pa, hindi lang siya ang mabait, maging ang buong pamilya niya. Punta lang po ako sa kusina para kumain. Talagang hinihila na po ako ng antok eh. Kailangan ko rin po pala na maagang pumasok bukas. May 1 buwan na ako bilang kasambahay sa malaking bahay. Hindi rin ako nakatanggap ng sahod. Nagbago bigla ang isip ni Ginang Abrasado na pasahuran ako. Kahit kalahati man lang. Wala naman akong magawa dahil hawak niya kami sa leeg ng inay. Maliban sa pagiging istrikta at pagiging balidosa nito, wala naman akong problema. Dahil libre ang pagkain ko. Yun nga lang, laging sala sa oras. Naiilang lang ako tuwing nasa bahay si Ginoong Abrasado. Madalas ko kasi siyang mahuling nakatingin sa akin. Minsan naglilinis ako ng banyo sa taas. Mabubungaran ko siyang nasa labas. Basta na lang din siyang sumusulpot sa mga lugar kung saan ako naglilinis. Katulad na lang ng mga oras na yun. Bigla siyang sumulpot habang nagpupunas ako ng mga mueble sa sala ng bahay. Ang sipag mo naman, Sarah. Parang hindi ka napapagod sa dami ng ginagawa mo rito sa bahay ah. Kailangan po kasi para mabayaran ko ng utang namin ng inay sa inyo. Ako, huwag ka mag-alala. Kakausapin kong asawa ko na kung pwede, bigyan ka na kahit na magkano. Salamat po. Malaking bagay na po sa amin ng inay ang kaunting halaga na maiuwi ko. Siya nga pala. Nagmerienda ka na ba? Mabuti pa, sabayin mo muna ako. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo, tsaka marami pa po akong gagawin. Sige na, Sarah. Pagbigyan mo na ako. Samantalahin natin, samantalahin mo habang wala ang asawa ko na makakain ng gusto mo. Dahil sa pagpupumilit nito, napilitan na rin akong saluhan siya. Sa totoo lang, kanina pa ako nagugutom. Madalas kasi sala ang pagkain ko. Dahil gusto muna ng asawa nito na matapos ko ang mga gawain bago ko kumain. Pagkatapos ko maubos ang 1 baso ng juice at 1 sandwich na ginawa mismo nito, nagpaalam na ako na babalik sa ginagawa ko. Mula nga noon tuwing wala si Ginang Abrasado,
O di kaya naman kapag hindi ito nakatingin, madalas akong bigyan ng pagkain ng matandang lalaki. Nung una tumatanggi pa ako, pero kalaunan ay tinatanggap ko na rin. Lalo na ang mga padala nito tuwing uuwi ako. Ang dami mo namang dala, anak. Talaga bang para sa atin lahat ng yan? Opo, Nay. Yan na lang daw ang pambawi nila sa atin. Total wala akong sahod sa kanila. Bigyan niyo din po ng delata si na Aling Nora. Marami naman po yan eh. Bukas na lang kapag pumunta siya rito. Siguradong matutuwa yun. Madami po ditong iba't ibang klase ng biskwit. Mukha pong masarap lahat. Alam mo ba dati, napakadamot ng mag-asawang yun. Kaya nga walang magtagal na kasambahay sa kanila maliban sa akin. Mabuti naman at nagbago na pala sila. Nabawasan kahit papano ang pag-aalala ko sa'yo. Huwag na po kayong masyadong mag-isip sa kalagayan ko sa malaking bahay. Ayos lang po ako doon. Nag-iisa lang kasi kitang anak. Natural lang naman na mag-alala ko sa'yo. Makakasama po kasi sa inyo ang sobrang pag-iisip eh. Ay, sige. Hindi na ako masyadong mag-iisip. Mukha namang maayos ang kalagayan mo sa trabaho. Natuwa naman ako sa sinabi ng inay. Ayoko lang kasi na lagi siyang nag-iisip. Baka makaapekto lang sa pagpapagaling niya. Malaki na nga ang pagbabago sa kanya. Dahil hindi na siya gaanong dinadalahit ng ubo. Unti-unti na rin siyang nakakalakad ng walang tulong ng iba. Maging ang katawan niya ay bumabalik na rin sa dati at hindi na siya maputla. Samantala, napapayag naman si Ginang Abrasado ng asawa nito na kahit kalahati ng sahod ko ay ibigay sa akin para meron kaming panggastos na mag-ina. Kaya naman lalo akong nagsipag sa trabaho para hindi yun bawiin ng mag-asawa. Maraming salamat po dahil napapayag niyo si Senyora Mila. Kinakapos na rin po kasi kami, lalo na ang pambili ng gamot ng inay. Wala yun, iha. Basta magsabi ka lang kung ano pa ang mga kailangan mo. Agad ko yung ibibigay sa'yo. Wala na po akong kailangan. Malaking tulong na po ang mga ginawa ninyo. Ay, ito nga pala. Pandagdag mo sa pambili ng gamot ng nanay mo. Naku po, hindi ko po yan matatanggap. Huwag ka nang mahiya. Hindi yan utang. Kusang ibinibigay ko sa'yo. Hindi ko po talaga matatanggap. Salamat na lang po. Alam ko namang hindi sapat ang kinikita mo para matustusan ang pangailangan niyong mag-ina Lalo na't ang mahal ng gamot ng inay mo. Ang dami niyo na pong naitulong sa akin. Tanggapin mo na yan. Gaya ng sabi ko, bigay lang yan. Pero po... Wala na akong nagawa pa nang ilagay ng amo kong lalaki ang pera sa kamay ko at saka naglakad palayo. Napatitig naman ako sa ilang lilibuhin sa kamay ko. Nang marinig ko ang boses ng amo kong babae, dali-dali ko yung itinago sa bulsa ng suot ko. Bumalik na rin ako sa ginagawa ko. Nang dumaan sa harapan ko si Ginang Abrasado, bumati ako sa kanya na tinanguan lamang nito. Kahit nakatungo ako at abala sa pagmamap ng sahig, ramdam ko ang titig sa akin ng amo ko. Hindi ko tuloy maiwasan kabahan. Nang umalis na ito, tsaka lang ako nakahinga na maluwag. Nung umalis ng bandang tanghali ang mag-asawa, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpahinga. Nang makabawi-bawi ako ng lakas, ginawa ko na rin ang inuutos sa akin ng amo kong babae. Ang huling ginawa ko, nagtapon ako ng basura sa labas ng gate. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin ang mga amo ko. Malapit na rin tumilim kaya nagpaalam na akong uuwi. Bukas nga pala, agahan mo ulit at mamamalansya ka naman. Ipapalinis ko rin pala ang attic. Matagal na kasi yung hindi nabibisita. Opo, senyora. Aagahan ko na lang po bukas. Siya nga pala, Sarah. Napansin ko na parang kumakaunti ata mga pagkain sa ref. Kumukuha ka ba doon ng hindi nagsasabi? Naku, hindi po, senyora. Hindi ko po magagawa na basta nalang kumuha ng hindi nagpapaalam. Mabuti naman kung ganon. Sa lahat ng ayoko, umalikot ang kamay. Kahit mahirap lang po kami, hindi ko po magagawa yan. Hindi po ako ganun pinalaki ng nanay ko. O siya, umuwi ka na.
Agahan mo na lang bukas. Opo. Hanggang sa may gate ay nakasunod sa akin ang amo kong babae. Habang naglalakad pa uwi, sumasagi sa akin na kung hindi na lang kaya ako bumalik sa malaking bahay. Natatakot kasi ako sa pananalita ng amo kong babae. Tingin ko umpisa na yun ang pagpapakita nito ng tunay na ugali. Kaya lang iniisip ko din ang malaking utang namin sa kanila. Ayoko naman na malagay sa alanganin ng inay. Kapansin-pansin tuloy ang pagiging tahimik ko pagdating sa bahay. At hindi yun nakaligtas sa paningin ng inay. May problema ka ba? Wala naman po, Nay. Napagod lang po ako. Ang dami yata laging ipinapagawa sa'yo ng mga amo mo. Lagi kang pagod eh. Sa laki ba naman ng bahay nila eh. Tapos ako lang ang mag-isang naglilinis. Di ba lagi namang umaalis ang mga amo mo? E di kapag wala sila, pwede ka naman siguro magpahinga kahit sandaling oras lang. Marami pong bili ng senyora na kailangan kong tapusin kaya hindi rin po ako nakakapagpahinga. Hindi pa rin pala talaga sila nagbabago. Wala pa rin silang konsiderasyon sa mga nagiging kasambahay nila. Parang tayo nga lang po ang nakakakilala sa tunay na ugali ng pamilyang yun eh. Baka kapag nagkwento tayo sa ibang tao eh, tayo lang ang mapasama. Kahit si Nora kilala ang pamilyang yon. Namasukan din kasi siyang kasambahay sa bahay na yon. Nauna lang siya sa akin. Talaga po? Ay, sana tuluyan na akong gumaling. Para ako na lang ulit ang mamasukan na kasambahay sa kanila. Kahit po gumaling na kayo, hindi ko na rin po kayo papayagan na magtrabaho sa kanila. Pero anak, may sarili kang buhay. Tsaka ako naman ang may utang sa kanila at hindi ikaw. Tama lang na ako magbayad sa kanila. Nay, ang utang niyo po ay utang ko na rin. Huwag niyo pong suluhin. Pero Sarah, Huwag na po kayong makipagtalo. Ako na po ang bahala sa utang natin. o sige. Pero kapag gumaling na ako, maghahanap din ako ng bagong trabaho. Teka lang, wag ka muna magsalita. Maghahanap ako yung magaan lang na trabaho. Tutulungan naman ako ni Nora eh. Hindi naman kasi pwede na solohin mo lahat ng gastusin natin. Payag na po ako basta magaan na trabaho lang. Kahit maraming ginagawa sa malaking bahay, nakakaramdam pa rin ako ng pagkainip. Gusto ko na matapos ang 2 taon para makaalis na sa paninilbihan sa pamilyang yon. Habang tumatagal kasi, lalong naging mahirap pakisamahan si Ginang Abrasado. May mga pagkakataon kasi na minumura na niya ako sa konting pagkakamali ko. Wala naman siyang reklamo pagdating sa paglilinis ko. Kaya lang may mga pagkakataon na tinatawag ako, pero hindi ako agad nakakalapit sa kanya. Gaya na lamang ng mga oras na yun. Nasa 2 palapag ako ng bahay nang tawagin niya ako mula sa kusina. Halos magkandadapa-dapa na ako sa pagtakbo, pero pinagalitan pa rin niya ako. Hindi pa ba tapos ang ginagawa mo sa taas? Kahit kailan talaga ang kupad mong kumilos. Pasensya na po, senyora. Patapos na rin po yung paglalagay ko ng mga kobre kama. Marami ka pang gagawin dito sa kusina. Hindi ba sabi ko sa'yo, darating ang mga anak ko at apo? Bibilisan ko na po ang pagkilos ko, senyora. Dapat lang. Oh, ano pang yung tinatayo-tayo mo dyan? Kunin mo ang mga baso at kubyertos na gagamitin mamaya sa hapunan. Opo. Ay, nako, tonta talaga. Oh, bakit ba lagi na lamang mainit ang dugo mo kay Sarah? Eh wala namang masamang ginagawa yung tao eh. Anong wala? Kita mo nga, ilang buwan nang naninilbihan sa atin eh, napakakupad pa rin kumilos. Eh hindi nga sanay. Prinsesa ba siya sa kanila para hindi masanay sa mga gawaing bahay? Ay siya, wag na nga tayo magtalo. Maliit na bagay lang naman yan eh. Ikaw kasi, ipinagtatanggol mo pa ang babaeng yon. Hindi naman siya ganoon. Ayoko lang kasi na nakikita kang laging galit eh. Pwes, ayusin niyang ginagawa niya dito sa bahay para hindi umiinit ang ulo ko. Nagkibit-balikat na lang ang amo kong lalaki sa sinabing yun ng asawa. Ako naman parang trumpo sa bilis ng kilos.
Kahit pagpupunas ng pawis ay hindi ko na magawa. Kanina pa rin kumakalamang sikmura ko dahil sa gutom. Nang matapos ang ginagawa ko sa kusina, binalikan ko naman ang naiwan kong trabaho sa kwarto sa taas. Nang bandang hapon naman, dumating na ang mga in-order na mga pagkain ng amo kong babae. Inayos ko lang yun sa mahabang lamesa. Siya nga pala, Sarah. Huwag ka munang uuwi ng maaga ngayon. Kailangan pa kasi kitang magligpit pagkatapos ng hapunan namin. Senyora, kailangan ko po kasing bumili ng gamot ng inay ngayon. Kung mamaya pa po ako, baka hindi ko na po abutang bukas ang butika sa bayan. Pwede mo naman sigurong bukas ibili ng gamot ang nanay mo. Mas importante na nandito ka para merong magsilbi sa amin. Kaya lang po. Tama na! Doon ka na sa kusina! Tungo ang ulo ko na sumunod na lang ako sa amo ko, habang kuyum ang mga kamao. Nang dumating ang mga anak at mga apo nito, dumiretso na rin naman sa mahabang hapagkainan. Maya-maya ang utos ng mga to sa akin. Aligaga naman ako sa pagsunod sa mga utos nila. Habang kumakain sila, nasa isang sulok lang ako at naghihintay sa kung ano pa ang ipapagawa nila sa akin. Akala ko pagkatapos ng hapunan at mailigpit ko na ang mga pinagkainan, papayagan na ako ni Ginang Abrasado na umuwi. Pero sinabihan pa niya ako na mag-antay muna at baka meron pa silang ipapagawa sa akin. 10:00 na ng gabi nang payagan ako umuwi sa amin. Patang-pata ang katawan ko pagkarating sa bahay. Naabutan ko pa si Aling Nora na hindi maiwan ang inay dahil wala pa ako. Nagpasalamat naman ako sa mabait naming kapitbahay sa pagbabantay nito kay inay. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Ay, dumating po kasi ang mga anak at apo ng mag-asawa. Kumain ka na ba? Hindi pa po, pero itutulog ko na lang po siguro. Wala rin po akong ganang kumain. Kumain ka kahit konti. Inaantok na po talaga ako eh. Tara na po, Nay. Matulog na tayo. Ay, sige. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Sa sobrang pagod at antok, hindi ko na nagawang maglinis ng sarili. Basta ko na lang ibinagsak ang pagal kong katawan sa higaan. Bakas naman ang awa sa mukha ni inay habang nakatunghay sa akin. Kinabukasan kahit mabigat ang katawan, maaga pa rin akong bumangon para pumunta sa malaking bahay. Biling kasi sa akin ni Ginang Abrasado na agahan ko pa rin ng pasok. Madilim pa naman sa labas, kaya nagkape muna ako. Gising na rin ng mga oras na yun ang inay. Sigurado ka bang kaya mong pumasok ngayon? Opo, Nay. Tsaka mahigpit po ang bili ni Ginang Abrasado na agahan kong pasok. Sana naman eh. Maaga kanyang pauwiin mamaya para makapagpahinga ka pa. Awang-awa ko sa'yo kagabi eh. Makikiusap po ako sa kanya na payagan akong umuwi ng maaga. Kailangan ko na rin po kasi kayo mabilihan ng mga gamot ninyo. Maayos naman ang pakiramdam ko. Sarili mo munang intindihin mo. Nay, kailangan po tuloy-tuloy ang pag-inom nyo ng gamot. Kahit kasi hindi ka magsabi sa akin, alam kong pagod na pagod ka na sa trabaho mo sa malaking bahay. Wala naman pong trabaho na hindi nakakapagod eh. Hindi po ako susuko. Aalis lang ako sa bahay na yon kapag nabayaran na natin ang mga pagkakautang natin sa kanila. Ginagap ko pa ang kamay ng inay para pakalmahin siya. Mula kasi maratay siya sa higaan, naging maramdamin na ito, lalo na pagdating sa akin. Nang maubos ko ang laman ng tasa ng kape, gumayak na ako para pumasok sa trabaho. Pagdating ko sa malaking bahay, sa likod ako dumaan para hindi ako makaistorbo sa mga natutulog. Ibinigay naman sa akin pansamantala ng ginang ang susi. Agad kong inuna ang pagluluto para kapag nagising sila ay ipaghahain ko na lang. Habang nagpiprito ako ng itlog, lumilipad naman ang isip ko. Hindi ko natuloy na malayan ang paglapit sa akin ng amo kong lalaki. Muntik ko nang mabitiwan ang hawak kong siyanse
nang hawakan niya ako sa bewang. Paglingon ko, ang nakangising mukha nito ang nabungaran ko, na halos dumikit na sa mukha ko. Pasimple akong umiwas at tumakbang paatras. Ginulat niyo naman po ako. Buti maaga ka ngayon. Hindi ka ba nahirapan sa pag-uwi mo kagabi? Hindi naman po. Tsaka malapit lang naman po yung sa amin. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Sige po. Teka lang po. Hindi mo naman kailangan magmadali sa pagluluto eh. Ako pa lang naman ang gising sa kanila. Relax ka lang muna. Marami pa po kasi akong gagawin sa araw na to kaya hindi po ako pwede mag-relax. Ito na po ang kape niyo. Ah, salamat ha. Meron pa po ba kayong ipag-uutos? Wala na. Sige, ituloy mo ng ginagawa mo. Nang humakbang siya paalis ng kusina, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Binalikan ko na ang pagluluto. Nang makatapos, nilinis ko na rin ang kusina at pagkatapos ay ang sala naman. Saktong katatapos ko lang mag-mop ng sahig, nang isa-isang gumising ang mga anak ng amo ko. Pinaghain ko na sila ng kanilang almusal. Kumakain na sila nang dumating naman si Ginang Abrasado. Bago magtanghalian ay umalis na ang mga anak ng mga amo ko at meron pa daw kasing ibang pupuntahan. Sarah! Pumunta ka nga dito! Bilisan mo! Nandyan na po, senyora! Alam mo na bang nagreklamo ang isa sa mga manugang ko, ha? Hindi daw bagong laba ang kobre kama na pinagamit mo sa kanila. Ho, pinalitan ko po lahat ng sapin sa mga kwarto sa taas, gaya ng utos ninyo. Sinasabi mo bang sinungaling ang manugang ko at gumagawa lang ng kwento? Hindi naman po yun ang gusto kong sabihin. Baka naman kasi, hindi maayos ang pagkakalaba mo sa mga kobre kama. Maniwala po kayo, inayos ko po ang paglalaba ko. Sa susunod, ayusin mo ang trabaho mo dito. Baka gusto mong dagdagan ko ang 2 taon na paninilbihan mo dito. Huwag po, senyora. Maawa na po kayo. Ayusin ko po sa susunod. Ayoko na ulit na may maririnig na reklamo kapag nandito ang mga anak at asawa nila. Dahil kung hindi, mananagot ka sa akin. Opo, hindi na po mauulit ang nangyari. Habang tumatagal, hindi lang masasakit na salita at mura ang natatanggap ko sa amo kong babae. Nakakaranas na rin ako ng pisikal na pagmamaltrato dito. Lahat ng nangyayari sa akin sa malaking bahay na yun ay inilihim ko kay inay para hindi siya mag-alala sa akin. Kung gaano naman kalupit ang trato sa akin ng amo kong babae, kabaliktaran naman ng asawa nito. Palihim akong inaabutan ng pera, pandagdag sa pambili ng gamot ng inay. Nung una tinatanggihan ko, pero kulang talaga ang pinapasahod ng asawa nito. Kaya napilitan na rin akong tanggapin ang tulong na ibinibigay nito sa akin. Baka po makarating kay Senyora Mila ang pagtulong ninyo sa akin. Ayoko pong magkaroon ng problema. Wala siyang pakialam sa binibigay ko sa'yo. Galing naman niya sa sarili kong bulse. At saka, ipapaalam ko ba sa kanya? Hindi po, kaya lang... Huwag ka nang mag-alala. Hindi malalaman ni Mila ang pagtulong ko sa'yo. Bakit niyo po ba ako tinutulungan? Naawa kasi ako sa'yo eh. Naisip ko na hindi makatarungan ang ginagawa ng asawa ko sa'yo. Sadya talagang malupit yun sa mga nagiging kasambahay namin eh. Ngayon ko lang po napagtanto na mas mabait kayo sa asawa niyo. Oo naman. Mas mabait talaga ako sa kanya. Kaya sana sa susunod na magbibigay ako sa'yo, huwag ka na maraming tanong. Huwag mo na ring tatanggihan, ha? Opo, hindi na po ulit ako magtatanong. Dahil sa kaabalahan ko sa malaking bahay, hindi ko na namalayan na 1 taon na pala akong naninilbihan sa mag-asawa. Mula din noon, hindi na nagbago ang trato sa akin ni Ginang Abrasado. Mas bumigat din ang mga trabahong pinapagawa niya sa akin. Magaling na rin ang mga panahon na yun ng inay. Bagamat patuloy pa rin siya sa pag-inom ng mga gamot na reseta sa kanya ng doktor. Gusto na nga niyang magtrabaho
pero mariin ko yung tinutulan. Hindi na rin kasi bumalik sa dati ang lakas nito. At napapansin ko pa na madali na siyang mahapo. Lingid sa akin tumatanggap ng labahin at plansyahin ng inay. Dahil na rin sa kagustuhan niyang makatulong sa akin sa gastusin sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, ganun na lang ang gulat ko sa ibinalita ni Aling Nora na nawalan di umano ito ng malay habang namamlansya. Doon ko nalaman na tumatanggap pala ang inay ng ekstrang trabaho. Nay naman, hindi ba sabi ko wag muna kayong magkikilos? Tumanggap pa talaga kayo ng labahin at plansyahin sa ibang tao. Patawarin mo ko, anak. Nahihiya na talaga ako sa iyo eh. Alam ko pagod na pagod ka na. Napapagod nga po ako pero hindi ako nagrereklamo. Alam niyo bang nagagalit ako kasi ang tigas ng ulo niyo? Hindi ko naman sinasadya na maging pabigat naman sa iyo eh. Hindi po kayo pabigat sa akin. Mahal ko kayo kaya ako nagagalit. Gusto ko pong ingatan ninyo ang sarili niyo. Dadalawa na nga lang po tayo. Tapos parang gusto pa ninyo akong iwan na agad mag-isa. Hindi naman kita iiwan agad. Alam ko kailangan mo pa ng isang ina. Pangako ko sa'yo, mag-iingat na ako sa susunod. Mag-iipon lang po ako para pwede kayo makapagtinda dito sa bahay. Naiintindihan ko naman po na naiinip na rin kayo. Isa na rin yun sa dahilan. Hindi kasi ako sanay na nasa bahay lang at walang ginagawa. Magagawa niyo rin po ang gusto niyo kapag tuluyan na kayong gumaling. Para hindi po kayo mainip, pwede naman po kayong mangapit bahay kina Aling Nora. Minsan kasi nahihiya na rin ako sa kanila. Baka nakakaabala na ako sa kanila eh. Marami naman po kayong pwedeng gawin dito sa bahay. Huwag lang po kayong tatanggap ng ekstrang labahin at plansyahin. Marami pa akong ibinilin at paulit-ulit na paalala sa kanya. Puro tango naman ang isinagot niya sa akin. Nagbilin rin ako kay Aling Nora. Nasabihin sa akin kapag may ginawa na naman ang inay para mapagod ito. Sa malaking bahay naman, ilang araw na akong hindi komportable. Hayagan na kasi ang pagpapakita ng amo kong lalaki na gusto niya ako. Hanggat maaari umiiwas ako dahil ayoko makapagbitaw ako ng masasamang salita. Nang umalis si Ginang Abrasado at naiwan kami ng asawa niya sa bahay, hindi maiwasan na kabahan at matakot ako. Kaya ang ginawa ko, sa kwarto sa taas na lang ako naglinis habang nasa ibaba naman ang amo kong lalaki. Ganun na lang ang gulat ko nang biglang bumukas ang pinto at iniluwano ng amo kong lalaki. Nakangisi ito at punong-puno ng pagnanasa ang mga matang nakatingin sa akin. May kailangan po ba kayo sa akin? Napapansin ko na ilang araw mo na akong iniiwasan eh. Ito ba igaganti mo sa akin? Ha? Pagkatapos ng mga paboray binibigay ko sa'yo? Malinaw niyo pong sinabi na hindi kayo naghihintay ng kapalit sa mga ibinigay niyo sa akin. Naniwala ka naman. Sinong tanga magbibigay ng walang hinihintay na kapalit? Huwag po kayong lalapit. Hindi ako magdadalawang isip na ihampas sa inyo ang hawak kong walis tambo. Hindi mo magagawa yan, Sarah. Nandito ka sa pamamahay ko. Magagawa ko! Kaya wag niyo akong susubukan! Bakit hindi natin pag-usapan ang bagay na ito? Sabihin mo kung ano pa ang mga gusto mo. Agad kong ibibigay sa'yo. Tutulungan pa kita para makaahon kayo sa kahirapan ng nanay mo. At anong magiging kapalit ng mga yan? Gusto kong pagbigyan mo ko sa gusto ko. Lalaki ako at may pangangailangan na hindi na kayang ibigay ng asawa ko. Hindi ka naman siguro ganun ka-inosente para hindi maintindihan ang gusto kong sabihin. Probinsyano lang ako, pero hindi ako tanga. Hindi ako isang mababang uri ng babae para alukin mo. Bakit hindi ka nalang pumunta sa mga bahay aliwan? Maraming babae doon. Ikaw ang gusto ko at hindi ang mga babaeng yun. Pwes, hindi ako papayag.
Kahit ibigay mo pa sa akin ang buong yaman mo. Matigas ka, ha? Sinabi na huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Dahil kung hindi, sisigaw ako! Sa tingin mo, sino makakarinig sa'yo, ha? Tayong dalawa lamang ang nandito. Mamaya pa darating ang asawa ko. Mukhang mali kayo ng inaakala. Biglang namutla ang mukha ng amo kong lalaki nang marinig namin ng kotseng ginamit ng asawa nito. Natataranta pa itong inayos ang damit na hindi nakabotones. Iniwanan pa niya ako ng nagbabantang tingin. Parang nauupos na kandila na napasalampak na lang ako sa sahig. Napatutup pa ako sa sarili kong bibig sa impit na iyak na kumawala sa akin. Hinamig ko muna ang sarili ko bago ko lumabas ng kwartong yon at humarap kay Ginang Abrasado. Punong-puno naman ng pagtataka ang tingin nito sa akin habang pinagmamasdan ako. Ba't namumutla ka yata? May sakit ka ba? Ayos ka pa naman kanina. Senyora, magpapaalam po sana ako kung pwedeng umuwi ng maaga ngayon. Talaga lang po na hindi ko na kaya ang bigat ng pakiramdam ko. Para po kasi akong magkakasakit. Kung kailan maraming gagawin dito sa bahay, sumabay pa yung pagkakasakit mo. Pasensya na po talaga, senyora. Ano ba nga bang magagawa ko? Alangang hindi kita pauwiin. Baka mamaya magaya ka sa nanay mo na dito pa inabot nung nagkasakit. Abalahin mo pa kami sa pagdadala sa'yo sa ospital. Babawi na lang po ako bukas kapag maayos na po ang lagay ko. Ay, sige na. Umuwi ka na sa inyo. Salamat po, senyora. Nagmamadali kong kinuha ang gamit ko at saka umalis. Ramdam ko pa ang pagsunod ng mga mata sa akin ng Ginang. Pero hindi na ako lumingon pa hanggang makalabas ako ng malaking gate. Nang makaalis ako, tsaka lang lumapit si Ginoong Abrasado sa asawa. Matalim naman siyang tinitigan nito. Ano bang nangyari sa babaeng yun? Kanina naman maayos siyang gumagawa dito sa bahay. Abay, malay ko sa kanya. Ang napansin ko lang ang bagal niyang kumilos kanina. Baka masama na ang pakiramdam. Sana naman, umayos na ang lagay niya bukas. Ang dami kong kailangang ipalinis sa kanya, ha? Balay mo naman bumuti ng lagay ni Sarah bukas. Hindi na umimik si Ginang Abrasado at umakyat na lang sa kwarto niya. Naiwan naman na hindi mapakali ang matandang lalaki. Sinundan pa niya ng tanaw ang asawa na papanik ng hagdan. Pagdating ko sa bahay, nagtataka naman ang inay sa maaga kong pag-uwi. Sinabi ko na masama ang pakiramdam ko, kaya ako nagpaalam ng umuwi. Hanggang sa kwarto ko, sumunod siya sa akin. Hinawakan pa niya ang noo ko. Normal naman ang temperatura mo. Ano bang nararamdaman mo? Masakit po ang ulo ko at para akong sisipunin. Uminom ka na agad ng gamot para hindi na tumuloy sa trangkaso ang bigat ng pakiramdam mo. Opo, Nay. Iinom na po ako ngayon. Nang makainom ng gamot, nagkunwari na lang ako natutulog para iwan na ako ng inay sa kwarto. Nang makalabas ang inay, tsaka ako impit na napaiyak. Marahil dahil na rin sa pagod, tuluyan ako nakatulog. Hapon na nang magising ako. Lumabas ako ng kwarto at naabutan ko ang inay na nagluluto sa kusina. O ano, ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo, Nay. Magaan na po ang pakiramdam ko. Malaking tulong po yung pag-inom ko ng gamot. Nakatulog din po ako kaya nawala ang sakit ng ulo ko. Ay, mabuti naman kung ganon. Alam mo ba kaninang umaga? Napagkwentuhan namin ni Nora ang mga amo mo. Di ba nabanggit ko sa'yo dati na nanilbihan din sa kanila si Nora bago ako? Bigla na naman tuloy ako nag-alala sa'yo. Ano naman po ang napagkwentuhan ninyo? Sabi niya wala daw nun magtagal na kasambahay sa bahay na yun. Dahil maliban sa ugali nga ng mag-asawa may pagkamanyak din daw si Ginoong Abrasado. Katunayan nga daw muntik na rin siya mabiktima nito. Kaya umalis siya sa paninilbihan sa pamilyang yun. Ay,
Ganun po ba? Pero nung nandun naman ako hindi ko naman yun napansin. Wala ka ba talagang inililihim sa akin? Wala po. Baka kasi may ginagawa ng taong yun sa'yo, ayaw mo lang sabihin. Nay naman, papayag ba naman ako? Sana noon pa ako umalis. Tsaka, madalang naman po na nandun ang amo kong lalaki. Basta anak, kapag may napansin kang kakaibang kilo sa amo mong lalaki, umalis ka na agad sa bahay na yon, ha? Alam niyo po na hindi ako maaaring umalis doon. Paano ang utang natin? Mababayaran din natin ang utang natin sa kanila. Ang mahalaga ligtas ka sa kapahamakan. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Konting tiis na lang po matatapos na rin ang 2 taon. Hindi pa rin nabubura sa mukha ng inay ang pag-aalala sa akin. Tiniyak ko naman sa kanya na walang mangyayari sa akin. Kinabukasan nga pumasok na ulit ako sa trabaho. Kahit nandun ang amo kong lalaki, hindi naman siya nagtangkang lumapit sa akin. Alerto pa rin naman ako kung sakaling may gawin siyang hindi maganda. Hindi rin naman umalis si Ginang abrasado sa bahay ng araw na yun. Nung malapit na akong umuwi, masinsinan akong kinausap ni Ginang abrasado na magstay in ako kahit 1 linggo lang sa bahay niya sa sunod na linggo. Dahil titigil doon ang mga anak at pamilya ng mga to. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan kung sakaling titigil ako sa bahay na yun. Senyora, kasi po walang makakasama ang inay. Puro na lang nanay mo ang lagi mong dinadahilan. Huwag mo sanang kakalimutan na malaki ang utang ninyo sa amin. Dapat hindi ka tumatanggi sa kahit anong ipagawa ko. Wala naman po kasi sa usapan natin ito. Kahit ba wala sa usapan natin to Ako ang amo mo. Dapat lang na sumunod ka sa kagustuhan ko. Nakikiusap po ako sa inyo, senyora. Pwede naman po na gabi na ako umuwi. Basta wag niyo lang pong hilingin na magstay in ako dito. Bakit ba ayaw mo, ha? May problema ba dito sa bahay? Wala naman po. Kaya lang po, inaalala ko lang po ang inay ko. Huwag ka na magdahilan pa. Basta sa 1 linggo, dito ka muna titigil. Senyora, nakikiusap po ako sa inyo. Tama na! Yun ang desisyon ko. Kapag nagmatigas ka pa, nanay mo ang mananagot. Huwag niyo naman pong idamay ang nanay ko. Walang magawa kundi ang mapaiyak na lang ako. Dahil sa matinding pag-aalala at takot sa pwedeng mangyari sa akin sa bahay na yun. Sa natitirang oras, para wala tuloy ako sa sarili. Hanggang makauwi sa amin, tulala ako. Kung hindi ko lang inaalala ang malaking utang namin, hindi na ako babalik sa bahay na yun. Oh, tulala ka na naman dyan. Kasi po, Nay, balak pong tumigil doon ng mga anak ng amo ko. Gusto po ni Ginang abrasado na magstay in ako sa bahay nila. Ha? Anong sinagot mo? Wala naman po akong pagpipilian kundi ang sumunod Lagi kasing panakot sa akin yung utang natin. Alam kong mahirap maging kasambahay kapag marami kang pinagsisilbihan. Naranasan ko yan dati. Lalo't meron pa naman siyang manugang na napakaselan at mareklamo sa lahat ng bagay. Baka yun po ang manugang niya na nagreklamo na luma daw ang pinagamit kong kobre kama sa kanila. Si Ma'am Janet siguro ang tinutukoy mo. Siya na nga po. Kung titigil ka doon, habaan mo ang pasensya mo sa kanila. Hanggat kaya mo magtimpi pagtiisan mo na lang ang mga ugali. Ang importante, hindi ka nila pinagbubuhatan ng kamay. Opo, Nay. Parang gusto ko nang sabihin kay Inay ang tunay na kalagayan ko. Kaya lang pinanghihinaan ako ng loob tuwing maiisip ko na pwede yung makasama sa kanya. Sa huli itinikom ko na lang ang bibig ko. Kaya ko pa naman magtiis. Wala akong kamalay-malay sa trahedyang naghihintay sa akin. Dahil sa amo kong lalaki. Nang araw na yun maagang umalis si Ginang abrasado para dumalo sa misa. Nasa kwarto ko sa taas
at naglilinis para sa paghahanda sa pagdating ng mga anak. Kasalukuyan ako naglalagay ng sapin sa kama nang mula sa likod ko ay may yumakap sa akin. Nagpumiglas ako at nagsisisigaw. Nagawa kong kalmutin sa mukha ang pangahas na taong gustong manamantala sa akin. Kayo? Hayop ka! Talagang hindi niyo ako titigilan, ha? Huwag ka nang magpakipot pa. Alam ko naman na gusto mo rin eh. Hindi ba kayo nandidiri sa mga pinagsasabi ninyo? Sa masamang balak nyo? Para na ninyo akong anak nyo! Hindi anak ang tingin ko sa'yo, kundi kasambahay na malaking pagkakautang sa amin. Marami na akong naibigay sa'yo, kaya tama lamang na ibigay mo ang pangangailangan ko. Hindi! Huwag kang lalapit! Dahil kung hindi, babasagin ko ang plorera na to sa mukha ninyo! Bitiwan mo yan! Hindi mo ba alam na mahal yan dahil antigo na yan? Magwawala ang asawa ko kapag nabasag yan! Talagang babasagin ko to kapag lumapit ka! Subukan mo lang! Huwag mo akong takutin, babae. Walang pwedeng manakot sa akin. Hindi po ako nananakot lang. Babasagin ko talaga to sa mukha ninyo! Dama ko ang panginginig ng buo kong katawan sa matinding takot at galit sa amo kong lalaki ng mga sandaling yon. Hindi ko rin siya nilulubayan ng tingin. Tuwing humahakbang ito palapit sa akin, umaatras naman ako hanggang maramdaman ko ang malamig na pader sa likod ko. Ngumisi naman ito sa akin. Sa bugso ng damdamin ko, ibinato ko rito ang plorera. Nakailag naman ito at saka mabilis na nahawakan ng kamay ko. Isinalya niya ako sa higaan. Nang pilit ako manlabad, sinikmuraan niya ako. Halos pangapusan ako ng hininga at nawalan na rin ng lakas. Hindi na rin namin namalayan ang paparating na yabag at ang biglang pagbukas ng pinto. Parehong nanlaki ang aming mga mata sa pagkakatingin sa bagong dating. Ano ang ibig sabihin nito? Senyora, buti po dumating na kayo. Pinagtangkaan po akong pagsamantalalang asawa ninyo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling siya. Hindi ko magagawang sinasabi ng kasambahay natin. Ikaw ang sinungaling! Hayop ka! Napakasama mo! Ano ba talaga ang totoo, Hiner? Pinagtangkaan mo nga ba si Sarah? Hindi ko magagawa yon. Inalabo ko. Yang babae na yan. Siya ang parating lumalapit sa akin. Inaakit niya ako. Lalaki lang ako. Muntik lang ako madala sa ginagawa niya. Ikaw na malanding babae ka? Akala mo siguro kapag pinatugnan ka ng asawa ko, makakaahon na kayo ng nanay mo sa kahirapan? Senyora, hindi po totoong sinasabi ng asawa ninyo. Hindi ko po magagawa na akitin siya. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Una pa lang, kinukutuban na ako ng masama sa'yo. Takalbuhin kitang babae ka! Huwag po! Tama na po! Wala po akong kasalanan. Maawa na kayo sa akin. Walang hiya kang babae ka? Ha? Malandi ka! Ito ang bagay sa'yo! Halos matanggal ang buhok ko sa anit sa higpit ng pagkakasabunot sa aking buhok ng amo kong babae. Makailang beses din niya akong sinampal bago pa siya naawat ng asawa. Kulang na lang maglabas ng apoy ang mga mata nito sa galit sa pagkakatingin sa akin. Hindi pa sila nasihan sa mga ginawa nila sa akin. Nagawa pa nila akong ipakulong sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Diyan ka na babagay! Sa kulungan! Maawa na po kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Ako ang biktima dito. Mabubulo ka na dyan. Pati ang nanay mo, ipakukulong ko na rin para sama-sama kayo dyan sa loob. Huwag niyo pong dadamay ang nanay ko. Wala siyang kasalanan. Bakit hindi? Malaki pa rin ang pagkakautang sa akin ng nanay mo. Nakalimutan mo na ba? Namamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo na pong idamay ang nanay ko. Sana, naisip mo yan bago mo inakit ang asawa ko.
Wala ka talagang delikadesa! Sa mismong bahay ko pa talaga! Hindi nga po yan totoo! Kahit kailan, hindi ko magagawa ang bagay na yan. Hindi ganyan ang pagpapalaki sa akin ng inay. Iniwanan pa ako ng nanguuyam na tingin bago ko iwan ni Ginang abrasado. Walang nagawa ang pagmamakaawa ko sa kanya. Napahagulgol na lang ako habang nakahawak sa rehas. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong umiiyak nang dumating ang inay at si Aling Nora. Baka sa kanila ang hindi pagkapaniwala na makikita nila ako sa lugar na yon. Inay! Sarah, ano bang nangyari? Bakit humantong sa pagkakakulong sa'yo? Ako po ang totoong biktima dito, Nay. Pinagbintangan lang nila ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong wala kang ginagawang masama. Patawad po, Nay. Hindi ako nagtapat sa inyo na minamaltrato nila akong mag-asawa. Ilang beses rin po akong pinagtangkaan na pagsamantalahan ni Ginoong Abrasado. Patawarin mo ko, anak. Sana hindi kita pinayagan. Wala ka sana sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko ang lahat ng to. Wala po kayong kasalanan, Nay. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito. Hindi ako papayag na magtagal ka rito. Nang magpaalam ang inay na may kailangan lang kausapin, halos ayokong bitiwan ng kamay niya. Si Aling Nora ang umayos para makalabas ako pansamantala sa kulungan. Sa huli, inurong na rin ng mag-asawang abrasado ang reklamo laban sa akin. Kumalat din ng balita tungkol sa nangyari. Dahil kilala ang mag-asawa sa mga kabutihan at kawang gawa, mas nasa kanila ang simpatsya ng mga tao. Samantalang ako na tunay na biktima, puro panlilibakan na tanggap ko sa mga tao. Para maiwasan ang pag-usapan, mas pinili ko na lang na wag nang lumabas ng bahay. Kinuwento ko na rin kay inay ang lahat ng pinagdaanan ko sa malaking bahay. Gaganti tayo sa kaapihang dinanas mo dahil sa kanila. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nila sa'yo. Paano po tayo makahagandi sa kanila? Ako na nga itong muntik ng mapahamak, pero puro masasakit na salita pa rin ang natanggap ko sa mga tao. Nabulag na sila sa huwad na kabutihan ng mag-asawa. Ang importante malinis ang konsensya mo. Wala kang ginawang masama sa kanila. Paano po kaya ang utang natin sa kanila? Sa ginawa nila sa'yo, kulang pa ang utang natin sa kanila para pagbayaran ng ginawa nila sa'yo. Sinira nila ako sa mga tao. Pinasama nila ang imahe ko. Paano pa ako lalabas nito? Anong mukha ang ihaharap ko sa mga tao? Lalabas din ng totoo, anak. Hindi mo kailangang intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Hayaan mong pag-usapan ka nila. Makakalimutan din nilang nangyaring eskandalo sa'yo. Nang araw na yon, nagpaalam ang inay na may pupuntahan lang sandali. Hindi naman ako nag-usisa pa dahil kasama niyang umalis si Aling Nora. Lingid sa kaalaman ko, may ilang araw na ring pabalik-balik ang inay sa malaking bahay. Kahit anong pigil dito ni Aling Nora, hindi talaga nagpaawat ang inay. Kaya walang mapagpilian ng mabait naming kapitbahay, kundi samahan siya. Sakto namang palabas ang kotse na sinasakyan ni Ginang Abrasado. Walang takot na hinarang yun ng inay. Walang nagawa ang dati kong amo kundi harapin ng inay, na ilang araw na nitong iniiwasan. Magpapakamatay ka ba, ha? Hindi! Dahil kailangan pa ako ng anak ko. Nasaan ang asawa mo? Bakit mo siya hinahanap? Anong kailangan mo? Para linisin ang pangalan ng anak ko na dinumihan nyo. Hoy, Maggie! Ang anak mo ang may malaking atraso sa amin. Tama lang na mapahiya siya sa mga taga rito. Malandi ang anak mo! Kahit kailan hindi malandi ang anak ko. Buong buhay niya hindi siya nagkaroon ng nobyo.
Sadya talagang manyakis ang asawa mo. Ang kapal ng mukha mong pumunta dito para sabihin lang yan? Hindi pa nga kayo nakakabayad sa utang ninyo? Sa ginawa niyo sa anak ko, kulang pang kabayaran ng sinasabi mong utang namin. Umalis ka na! Kung ayaw mong ipadampot din kita sa mga pulis. Gawin mo! Hindi ako natatakot. Matapang ka, ha? Tingnan natin! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong to sa anak ko. Muli niyong ginising ang bahagi ng pagkatao ko na matagal ko nang ibinaon sa limot. Pinagbabantaan mo ba kami? Ha? Ano ang magagawa ng isang pobre at sakitin na katulad mo laban sa amin? Maghintay ka lang. Malalaman mo din kung anong kaya kong gawin na minamaliit mo. Gumuhit pa ang imbing ngiti sa labi ng inay bago sila umalis sa lugar na yon. Wala namang maunawaan si Aling Nora kaya hindi na lang ito nagtanong pa. Si Ginang Abrasado naman, biglang nangilabot sa ngiting yon ng inay. Hindi na lang niya itinuloy ang planong pag-alis. Muli na lang siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagtataka naman ang kanyang asawa kung bakit siya bumalik. May nakalimutan ka ba? Nandyan kanina ang ina ni Sarah. Ha? Ano daw ang kailangan niya? Gusto niyang magbayad tayo sa ginawa natin sa anak niya. Ah, ang kapal! Sila na nga itong may atraso sa atin. Siya pa itong may ganang pagbantaan tayo. Huwag mo na silang intindihin. Wala naman silang magagawa laban sa atin eh. Mabuti na yung makatiyak tayo. Magpapapunta ako sa bahay nila ng mga pulis para malaman nila anong kaya natin gawin. Nang mismong araw na yun, nagpadala nga ng mga pulis si Ginang Abrasado. Pero wala silang nadatnan sa bahay namin. Mahihinuha sa itsura pa lang ng bahay ay matagal nang walang nakatira. Sira-sira na kasi ang dingding, bubungan at nababalutan na ng mga agiw ang loob. Wala naman taga ron na makapagturo kung saan kami lumipat dahil wala naman talagang nakakaalam. Labis yun pinagtakhan ng mag-asawa, lalo na ng amo kong lalaki. Lingid kasi sa asawa nito. Pagkatapos kong makalaya, pinasubaybayan pa niya ang buhay naming mag-ina. Nung isang araw lang, inireport sa kanya ng taong inutusan niya na nandun pa rin kami sa bahay namin at hindi umaalis. Malimit lang daw ako makita sa balkonahe at nakatanaw sa kawalan. Imposible naman na wala na sila roon at matagal na kamong walang nakatira sa bahay nila. Yun ang sabi ng pulis. Dapat pala, hindi ko na pinalabas ng kulungan ng babaeng yon. Sana, hindi ako nakinig sa pakiusap mo. Mabuti na rin na umalis na sila sa lugar na ito para hindi na tayo guluhin pa ng nanay ni Sarah. Mula nang huli kaming nagkaharap ni Maggie, hindi na mawala-walang nararamdaman kong pangingilabot. Para bang may gagawin siyang hindi maganda sa atin. Ano naman ang magagawa ng mag-inang yon? Tayo ang maimpluwensya sa lugar na ito. Wala silang magagawa laban sa atin. Alalahanin mo, mas matinding maningil ang karma. Wag mong sabihin na kukonsensya ka na dahil sa ginawa mong pagmamaltrato kay Sarah. Maging ang panggigipit mo sa kanilang mag-ina. Alam naman kasi natin na hindi naman ganun kalaki ang kanilang utang eh. Eh ikaw, hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo sa babaeng yon, ha? Dahil sa kamanyakan mo, inilagay mo siya sa kahihiyan. Huwag na nga natin pag-usapan ang bagay na ito. Wala na ang mag-ina. Kaya kalimutan na natin ang nangyari. Bakit ka umiiwas? Kasi, totoong akusasyon sa'yo ni Sarah. Umiwas lang ng tingin ng dati kong among lalaki. Noon pa batid na ni Ginang Abrasado ang ugaling yun ng asawa. Kaya kahit alam niyang nagsasabi ako ng totoo, mas kinampihan pa rin niya to. Samantala sa bago naming tinitirhan, ay kahit papano may kapayapaan ako nararamdaman. Walang nakakaalam sa mga bago naming kapitbahay ang tungkol sa totoong nangyari sa akin. Pagtitinda ng gulay ang ikinabubuhay namin sa kasalukuyan. Kahit papano ay nakakaraos naman kami. Akala ko noon kapag umalis kami sa dati naming tinitirhan, ay tuluyan ko nang makakalimutan ang bangungot na nangyari sa akin.
Pero tuwing gabi, lagi pa rin akong nananaginip ng masama at nauuwi sa pag-iyak. Hindi naman lingid yun sa aking ina na nagpupuyos pa rin ng kalooban dahil sa nangyari sa akin. Kaya buo na ang pasya niya na gumante sa mga taong yun. Ano po ang gagawin ninyo, Nay? Bakit maraming kandilang nakasindi? Magsasagawa ako ng ritual Ritual? Para saan? para sa gagawin kong kulam. May alam kayo tungkol sa kulam? Oo, pero matagal ko na yung kinalimutan. Pero sa sobrang pang-aapi na ginawa nila sa'yo, kaya tama lang na gumante ko sa kanila. Pero Nay, masama po ang mangulam. Baka po bumalik sa inyong gagawin nyo. Mga taong maitim ang budi lamang ang kinukulam ko. Kaya hindi babalik sa akin ang gagawin ko sa kanila. Patawarin niyo ako, Nay. Dahil sa akin, babalik na naman kayo sa dati ninyong ginagawa. Wala kang kasalanan kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Nanay mo ko. Natural lang na ipaghiganti ko ang nangyari sa'yo. Sa mga katulad nating mahirap, hindi natin makakamtan ng hustisya kung hindi tayo mismo ang gagante. Kaya lang, Nay. Baka makasama sa kalusugan ninyong gagawin niyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Magaling naman ako. Kaya hayaan mo na ako sa gusto kong gawin. Napatango lang ako kay inay. May bahagi ko ang tumututol sa gusto niyang gawin. Pero meron din naman ang sumasang-ayon na gumante sa mag-asawang yun. Habang nagsasagawa ng ritual ang aking ina, pinapanood ko siya. Sa bawat inuusal niyang Latin na salita, habang nakaharap sa mga nakasinding kandila, tila yun kusang nakakabisa ng utak ko. Siguro dahil anak ako, madali para sa akin matutunan ang ginagawa ng inay. Ilang sandali pa, kinuha na ni inay ang 2 manika. Isa-isa niya yung tinusok ng mga karayom, habang patuloy pa rin sa pagwika ng mga salitang hindi ko maunawaan. Pagkatapos, bigla na lang nawalan ng malay ang inay. Sa takot ko agad ko siyang dinaluhan. Nagkamalay naman siya agad. Napagod lamang ako. Matagal na rin kasi mula nang ginawa ko ang bagay na to. Tinakot niyo naman po ako. May gagawin pa po ba kayo pagkatapos nito? Oo, kailangan araw-araw ko tong gawin para mas lalong malakas ang bisa ng kulam ko sa kanila. Sa pagkakataong to kakailanganin ko ang tulong mo, anak. Ano po ang gagawin ko, Nay? Kailangan ko ng birhen na alay para lalong lumakas ang orasyon ko. Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin niyo. Napangiti naman ng inay sa naging tugon ko sa kanya. Kinabukasan, sinimulan ko na ang pinapagawa sa akin ng inay. Palihim akong pumunta malapit sa bahay ng mag-asawa. Nasa ilalim ako ng puno sa kabilang daan at tinatanaw ko ang malaking bahay. Dahil wala ang sasakyan na madalas gamitin ng mag-asawa, inakala kong wala ang mga ito. Lingid sa akin, kanina pa nakatanaw sa may bintana ng silid nito ang dati kong among lalaki. Sinong tinatanaw mo dyan? Kanina ka pa nakatayo sa tapat ng bintana eh. Ha? Kasi may babae nakatayo sa kabilang daan. Kanina ko pa napapansin na nakatingin dito sa bahay natin eh. Sino bang sinasabi mong babae? Ayun o. Nawala. Wala naman akong nakikitang babae ah. Baka naman namamaligmata ka lang. Hindi ako pwede magkamali. May babae talagang nakatayo sa ilalim ng puno kanina. Parang si Sarah nga yun eh. Tigilan mo lang nga ang pagbanggit sa pangalan ng babaeng yon. Kaya kung saan-saan mo siya nakikita eh, dahil lagi mo siyang iniisip. Hindi na nakaimik ang lalaki sa tinura na yun ng dati kong among babae. Sinulyapan pa niya ang lugar kung saan niya ako nakitang nakatayo. Nang mga sumunod na araw, lagi pa rin akong nakikita ni Ginoong Abrasado. Minsan nakatayo ako sa may gate. Kung noong mga nakaraan, hindi niya maaninag ang mukha ko. Sa pagkakataong yun, hinayaan kong makita niya ang mukha ko. Dahil sa pag-aakalang dala lamang ako ng mapaglaro niyang imahinasyon,
Labis ang takot na nananahan dito. Iniisip niya na baka binabagabag na siya ng konsensya. Wala siyang kamalay-malay tuwing nakikita niya ako. Unti-unti nang gumagapang sa buong sistema niya ang kulam na ginawa ng inay ko. Madalas balisa siya at natutulala na lamang sa isang tabi. Katulad ng mga sandaling yun. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw ko nang napapansin na lagi kang tulala. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Wala akong sakit. Isa pa sa napansin ko sa'yo. Hindi ka natutulog sa gabi. Tingnan mo, ang laki na ibinagsak ng katawan mo. Lagi kasi ako nananaginip ng masama. Kaya parang ayoko nang matulog sa gabi. Ano bang napapanaginipan mo? Sa panaginip ko, hinahabol daw ako ng 2 dambuhalang aso. Inaatake nila ako sa panaginip ko. Ay, panaginip lang yon. Huwag mo masyadong dibdibin. Hindi, Mila. Totoong inaatake nila ako sa panaginip ko. Kinakagat nila ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Tignan mo itong mga to. Diyos ko! Anong mga kagat na yan? Nagigising na lamang ako sa hating gabi na may kagatan ng aso ang katawan ko. Kailangan natin mapatignan yan. Baka mamaya ma-infection pa ang mga sugat mo. Nang araw na yon, dinala ng matandang babae ang asawa nito sa ospital. Ngunit ganun na lang ang pagkamangha nila. Dahil biglang naglaho ang mga sugat sa katawan ng asawa. Naging palaisipan yun sa kanila kung ano bang klaseng kababalaghan ng nangyayari. Patuloy naman sa pag-atake sa panaginip ng matandang lalaki ang mga dambuhalang aso. Kahit sa muka, meron na rin siyang mga kagat. Hanggang maratay na siya sa higaan. Ilang doktor na rin ang tumingin dito pero iisa ang resulta. Walang makitang diferensya rito. Ipinatawag na rin ni Ginang Abrasado ang mga anak para humingi ng tulong sa kung ano maaari nilang gawin. Maski ang mga anak nagtataka kung saan nakuha ng kanilang ama ang mga kagat na yun ng aso. Hanggang isang gabi, dahil sa puyat ng mga nakaraang araw, nakatulugan ni Ginang Abrasado ang pagbabantay sa asawa. Nagisnan na lang niya ito na naliligo sa sariling dugo at luwa pang isang mata dahil sa matinding kagat na ginawa dito. Naging balita sa buong lugar ang biglaang pagkamatay ni Ginoong Abrasado, lalo na ang paraan ng pagkamatay nito. Maraming nagsasabing isa raw yun uri ng kulam. Nakarating naman sa aming mag-ina ang nangyari sa matandang lalaki. Sa wakas, naipaghiganti na rin kita sa taong yun. Nakakakilabot ang usapan ng mga tao sa paraan ng pagkamatay niya. Paano po si Senyora Mila? Ano pong balak niya sa kanya? Tama lang yun sa kanya. Unti-unting kamatayan na maging parusa sa kanya. Susunod na rin siya sa kanyang asawa. Hindi rin siya makakaligtas sa galit ko. Madalas ko pa rin nakikita ang inay na nagsasagawa ng ritual sa gabi. Pero hindi na ako kasama sa kanyang mga plano. Hindi ko alam kung anong klaseng parusa ang inihanda niya para kay Ginang Abrasado. Kahit alam kong masama ang ginagawa nito, naisip ko na tama lang yun sa mga taong yun. Minsan sa paglalako ng panindang gulay, dumaan sa tabi ko ang sasakyan ng senyora at hinintuan pa ako. Akmang aalis na ako nang tawagin niya ako. Teka lang, Sarah. Huwag ka muna umalis. Huwag ka matakot. Wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Ano po bang kailangan nyo? Kailangan ko pa po kasing maglako ng paninda kong gulay. Matagal ko na kayong ipinapahanap. Tigilan nyo na po kami. Nananahimik na kami. Ano pa po bang gusto ninyo? Kaya ko lang naman kayo ipinapahanap para makahingi ako ng kapatawaran sa mga nagawa ko sa inyo. Sana mapatawad niyo ako ng nanay mo. Ano po ang nakain niyo at ang bait niyo ngayon? Nabalitaan mo na sigurong wala na ang asawa ko. Alam kong karma na yon sa mga kasalanan niya. Natatakot po kayo na baka kayo na ang sumunod na karmahin?
Oo, pero handa na ako sa pwedeng mangyari sa akin. Gusto ko lang makahingi ng kapatawaran sa inyo ng inay mo para na rin sa ikatatahimik ng buhay ko. Masakit po sa akin ang ginawa nyo, pero hindi po ako nagtatanim ng galit sa kapwa ko. Pero hindi po ang inay, sana makausap mo siya na sana mapatawad niya ako. Gagawin ko ang lahat para patawarin lang niya ako. Sasabihin ko po sa kanya ang mga sinabi ninyo. Kailangan ko na pong umalis. Binilisan ko na ang paglalakad ko palayo rito. Hindi na rin ako naglako ng mga paninda ko. Dumiretso na ako sa bahay namin at sinabi ko kay inay ang pagtatagpo namin ni Ginang Abrasado. Kahit siya, hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Lalo na ang paghingi ng kapatawaran ng matandang babae. Hindi naman nagkomento ang inay, pero malalim ang iniisip niya. Nang pumasok siya sa kwarto kung saan niya isinasagawa ang ritual, hindi ko na siya sinundan pa. Lingid sa amin, dahil sa kawalan ng pag-asa, at unti-unti na rin nauubos ang kayamanan dahil sa sakit na bigla na lang dumapo rito. Napilitan ng humingi ng tulong si Ginang Abrasado sa isang albularyo. Doon niya napag-alaman na may kumukulam sa kanya. Ang tanging makakapagligtas sa kanya ay kapatawaran na ibibigay ng taong nagawa niya ng masama. Kami lang ang naisip niya na pwedeng gumawa nun sa kanya. Kaya naman pinahanap niya kaming mag-ina at sakto namang namataan niya akong naglalako ng mga gulay. Nang sabihin niya yun sa albularyo, ang tanging sinabi nito ay maghintay na lamang sila kung tatanggapin ba namin ang paghingi niya ng kapatawaran. Ngunit 1 linggo na ang nakakalipas. Lalo pa ring lumala ang sakit ni Ginang Abrasado. Nangibabaw na rin ang takot nito na baka hindi nga namin siya magawang patawarin. Nakita ko na nagsasagawa muli ng ritual ang aking ina ng gabing yun. Batid ko na hindi nito pinatawad si Ginang Abrasado. Ibig po bang sabihin niyan, hindi niyo na po patatawarin si Senyora Mila? Hindi. Dahil alam kong hindi naman siya sincero sa paghingi niya ng kapatawaran. Nay, nawalan na po siya ng asawa at nabalitaan ko rin na unti-unti na rin nawawala ang kanilang kabuhayan. Sa tingin niyo, hindi pa sapat na kaparusahan yun? Hindi pa. Dapat sa kanya mamatay din katulad ng asawa niya. Pero Nay... Lumabas ka na rito. Kailangan ko nang ituloy ang ginagawa ko. Wala akong magawa kundi iwan ng inay. Isa sa napansin ko ang pagbabago sa ugali ng inay mula nang bumalik siya sa pangungulam. Hindi na siya malambing sa akin at hindi na rin ngumingiti. Para siyang laging aburido, lalo na kapag kinakapos kami sa pera. Nang sumunod na araw, nabalitaan ko na namatay na rin si Ginang Abrasado. Isang misteryosong sakit ni umano ang dumapo rito. Nakarating din yun sa kaalaman ng aking ina. At dinig ko ang pagtawa niya dahil sa nangyari sa dati kong amo. Akala ko pagkatapos ng nangyari kay Ginang Abrasado, titigil na rin ang inay sa ginagawa niya. Pero nagkamali ako ng akala. Itinuloy pa rin ng inay ang ginagawang pangungulap. Ito na ang ginawa niyang hanap buhay. Mariin ko yung tinutulan, pero buo na ang kanyang desisyon. Dahil doon, nagrebelde ako at umalis sa bahay namin. Namuhay akong mag-isa at malayo sa kanya. Pagkatapos ng 2 taon, isang masamang balita ang nakarating sa akin. Namatay ang aking ina dahil sa atake sa puso. Pero sa kaloob-looban ko, alam ko na karma na rin yun sa mga ginawa niya. Pagkatapos ng libing, itinago ko ang mga kagamitan niya sa pangungulam. Tila merong bumubulong sa akin na ituloy ko ang ginagawa ng aking ina. Pilit ko yun nilalabanan dahil ayokong maging instrumento para makapanakit ng kapwa. Naging sandata ko ang panalangin para hindi man naigambulong sa aking isipan. Nasundan ng yapak ng aking ina. Sa kasalukuyan, may maayos akong trabaho.
at mag-isa pa ring namumuhay. Wakas,